isang manunubos. At sino ang manunubos na ito, mga minamahal? Walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Jesucristo. At walang iba kundi, mga minamahal, ang Diyos Ama mismo, mga minamahal, ang gumawa ng plano. Siya ay kailangan magkatawang tao at siya mismo, mga minamahal, ang aako ng ating mga kasalanan. At kailangan siya mismo, mga minamahal, ang mababayubay sa krus ng Kalbaryo at ang kanyang dugo, mga minamahal, ay kailangan dumanak, mga minamahal, alang-alang sa kasalanan ng sanlibutan. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. There is the power of resurrection. Yan, mga minamahal, ang kahalagahan, mga minamahal, ng muling pagkabuhay ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Dahil dito'y naipahayag ng ating pinakamamahal na Panginoon ang pagkatao ng ating dakilang Diyos na hindi siya ordinaryong Messiah lamang, kundi siya mismo ang nag-iisang Diyos Ama na ating pinaglilingkuran. Everybody shall praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Kaya huwag po tayong nalilito, mga minamahal. Maraming salita ng ating pinakamamahal na Panginoon sa lumang tipan nagsasabi that separate the Father and the Son. Opo, mga minamahal. Dahil ang ating pinakamamahal na Panginoon, Diyos Ama ay Espiritu, hindi nakikita, mga minamahal. Pero kailangan mayroong dugong dumalak. There has to be a flesh. Ang Espiritu ay walang dugo, mga minamahal. Amen. Walang dugong dadalak sa Espiritu, mga minamahal. That's why the form, the God in the form of Spirit, mga minamahal, ay kailangan mag-manifest in the form of flesh para magkaroon ng dugo na mababayubay na dadanak alang-alang sa kasalanan ng sangkatauhan. Everybody shall praise the Lord. Praise the Lord. That is the great mystery na sinasabi ng banal na kasulatan. Amen? Kaya ganoon ka pa makapangyarihan ang resurrection. Amen? Kaya binibigyan natin ng halaga, lalong-lalo kung ang sanlibutan, ang mga sinasabi mga Kristiyano, mga minamahal, ay they recognize yung resurrection. Yun nga lang ang pagsa-celebrate nila. Pumupunta sila sa mga beach, sa iba't ibang mga resort, mga minamahal. Amen? Nagagather sila mga magbabarkada. That's how they celebrate the Resurrection Day. Nakakalungkot, mga minamahal. They enjoy the holiday, but they don't enjoy, mga minamahal, the concept and the context of why we are celebrating the resurrection of our loving God. Everybody shall praise the Lord. Pero sa atin ng mga tunay na anak ng mahal na Panginoon, amen, we recognize the power of the resurrection. Everybody shall praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Dahil sa dugo ng ating pinakamamahal na Panginoon, tayo ay pinatawad sa ating mga kasalanan. Amen. Dahil noon, mga minamahal, dahil sa kasalanan, tignan po natin sa lumang tipan. Bago pumasok ang mga sa templo, sa tabernakulo ng ating pinakamamahal na Panginoon, kailangan munang may mga priesthood. Nag-a-assign ng mahal na Panginoon ng mga priesthood. Amen. Everybody shall praise the Lord. Sino itong mga priesthood na ito? Yung mga kailangan mga malilinis. Amen. Yung mga pure in heart and spirit. Bagamat ang tao ay makasalanan, yung mga priesthood na pipili ng ating pinakamamahal, sila yung mga nakakasunod sa Torah, sa salita ng ating pinakamamahal. Sila yung mga lubos na nakakaunawa at nakakasunod sa commandment, the law of the Lord. Yung mga namumuhay ng malinis, sila lamang ang pwedeng pumasok at may karapatan na pumasok sa loob ng tabernakulo. Amen? Dahil kung hindi ka nararapat na pumasok sa tabernakulo ng malapay noon, dahil banal ang Diyos na buhay, pwede ka mamatay. Hindi ka pa lamang nakakapasok kung hindi ka nararapat, pwede ka nang puksain ng malapay noon. Ganoon kabanal ang malapay noon. Amen? Pero dahil sa pagkabayubay ng ating pinakamamahal na Panginoon, lahat tayo ay ginawang priesthood ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Nagkaroon tayo, bawat isa sa atin ay nagkaroon ng pagkakataon, mga minamahal, na makapasok sa presensya, sa tabernakulo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat tayo mapasalman tayo, mga minamahal. Pwede tayong lumuhod, mga minamahal. Pwede dating itaas ang ating mga kamay, mga minamahal. Pwede tayong humili, mga minamahal, manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon. At karadaka, mga minamahal, ang katugunan ng ating pinakamamahal na Panginoon ay kanya ipapadama, mga minamahal. Ganyang kapalad ang tayo mga Kristiyano na nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon. That is because of the power of the resurrection. Everybody shall praise the Lord. Kung hindi naganap, mga minamahal, ang muling pagkabuhay ng ating pinakamamahal na Panginoon, gaya ng sinabi ng Apostol Pablo, mga minamahal, everything will be in vain. Walang saysay ang ating pagsa-celebrate sa araw na ito. Walang saysay ang ating paglilingkod bilang mga Kristiyano. Walang saysay ang ating ginagawa, mga minamahal. But because of the power of the resurrection, mga minamahal, naunawaan natin, mga minamahal, na ang Diyos na ating sinasamba, ang ating pinakamamahal na Jesus ay nag-iisang Diyos na buhay, na siyang magbabalik para sa atin at magdadala sa atin sa piling ng ating pinakamamahal na Jesus. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya tayo ay nabubuhay sa pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. That's why for us, we always have that living hope. Yung hope natin, yung pag-asa natin, hindi po dito sa mundong ibabaw, mga minamahal. Yung hope natin na sinasabi, yung buhay na sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Kaya sabi ng banal na kasulatan, sabi ng ating ginagamal pastor, may langit o walang langit, maglilingkod pa rin ako sa mahal na Panginoon. Bakit? Dahil naunawaan ng ating ginagalang mahal na pastor
ang dakilang pag-ibig ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Na kahit walang langit, siya ay maglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Pero tunay ang pangako ng malapay noon. Silang mga magtitiis hanggang sa wakas. Makakapiling nila ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Everybody shout, praise the Lord, hallelujah. And that is the hope that we have. Amen. Ipagpatuloy po natin mga minamahal, talon po tayo sa verse 14, praise the Lord, hallelujah. Kaya hindi pakibasa po. Dito po sa aklat ng mga unang taga-Korinto, Kapitulo 15, talatang 14 hanggang 20. Amen. At kung si Kristo hindi muling binuhay, ay walang kabuluhan nga ang aming pangangaral. Wala rin naman kabuluhan ang inyong pananampalataya. Oo, at kami ay nasumpungang mga saksing bulaan tungkol sa Diyos, sapagkat aming sinaksihan tungkol sa Diyos na kanyang muling binuhay si Kristo. Right, amen. Na hindi siya muling nabuhay kung tunay nga ang mga patay ay hindi muling binubuhay. Right. Sapagkat kung hindi muling binubuhay ang mga patay at hindi rin nga muling binuhay si Kristo, at kung si Kristo ay hindi muling binuhay, ang inyong pananampalataya ay walang kabuluhan. Kayo'y nasa inyong mga kasalanan pa. Kung sa inyong lamang kung sa buhay lamang na ito ay nagsisiasa kay Kristo, ay tayo sa lahat ng mga tao ay lalong habag-habag. Datapwa si Kristo nga ay muling binuhay sa pangapatay na siya ay naging pangunahing bunga ng nangatutulog. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Everybody shout, praise the Lord. Amen. And if Christ has not been raised, our preaching is useless. And also your faith. Our faith will be useless. Pero dahil totoo, mga minamahal, ang muling pagkabuhay ng ating pinakamamahal na Panginoon, nagkakaroon ng saysayang ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. And how does this powerful resurrection relate to our faith? Ano ang kinalaman, mga minamahal, ng kapangyarihan ng muling pagkabuhay ng ating pinakamamahal na Panginoon sa ating pananampalataya? Alalahanin po natin, mga minamahal, the power of faith is the power to believe in something that cannot be seen or proven. Amen? Hebrews chapter 11 verse 1, yung hallmark of faith, mga minamahal. Basahin po muna natin, mga minamahal. Talon po sa is. Praise the Lord. From the Gospel of the Hebrews chapter 11 verse 1 and verse 6. Now, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. In verse 6, but without faith it is impossible to please Him. For he that cometh to God must believe that He is, Right, amen. and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Tagalog po. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng mga Hebreo, Kapitulo 11, ang versikulo po ay 1, talon sa 6. Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay. Right. Ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Sa 6. At kung walang pananampalataya, ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya. Sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumasampalatayang may Diyos. Right. At siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa kaniya'y nagsisihanap. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. It is this faith, mga minamahal, it is this faith, the power to believe in something that cannot be seen or proven. Tayo, mga minamahal, tayo ay nananampalataya, naniniwala, mga minamahal, hindi natin nasaksihan ang pagkabayubay ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hindi rin natin nasaksihan ang muling pagkabuhay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Subalit, mga minamahal, alam natin sa pamamagitan ng ating pananampalataya na merong sang Diyos, merong Mesaya, mga minamahal, na kanyang inialay ang kanyang buhay, namatay at muli na buhay pagkatapos ng 3 araw. Alang-alang sa ating kaligtasan. That is faith. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At anong sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon? Mapalad sila na hindi nakikita, subalit sila ay naniwala. Amen. Mas mapalad daw tayo. Greater will be our reward. Ikumpara mo daw sa mga minamahal sa mga nakakita. At sila'y naniwala. Dahil naniwala sila, dahil nakita nila, nasaksihan nila. Ang nakakalungkot, mga minamahal, marami nakasaksi, mga minamahal, kung sino ang Diyos, sino ang ating pinakamamahal pa yung susubalit sila ay tumalikod pa rin, mga minamahal. Subalit tayo ay mas higit na mapalad, sabi ng Banal na Kasulatan, dahil tayo ay nanampalataya, naniwala, kahit na hindi natin nakita at nasaksihan ang ganito mga bagay. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Amen? Because our faith
is the only key. This faith that we have, yung pananampalataya natin na mayroong Diyos, na nag-iisang Diyos na ating sinasamba, mga minamahal, sa Espiritu at katotohanan. Hindi sa mga kahoy, mga minamahal, hindi sa mga gawa-gawa ng kamay ng tao, mga minamahal. Spirit and in truth, the one true God, mga minamahal. This faith is the only way that we can access the kingdom of our loving God. Itong pananampalataya na ito, mga minamahal, ang magiging susi upang tayo ay makapasok sa kaharian ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Bakit? Dahil sinabi dito, mga minamahal, sa banang kasulatan na nabasa natin, without faith, it is impossible to please Him. For he that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Ibig sabihin, mga minamahal, itong pananampalataya, ito yung assurance natin na may silbi ang ating ginagawa, mga minamahal. May saysay ang ating pagpupuyat. May saysay ang ating paghihirap, mga minamahal. May saysay ang ating paglilingkod kahit sa kabila ng mga pagsubok, mga minamahal. Nananatili tayo naglilingkod. Nananatili tayo nananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Bakit? Because this is our assurance of the promise of our loving God. Everybody shall praise the Lord. Amen? Hindi natin nakita ang langit, mga minamahal. Kaya yung iba, sa kanila, out of their frustration ng panalangin nila, mahal na Panginoon, para hindi ako mawalay sa langit, ipanaginip mo naman sa akin ang kagandahan ng langit. Para magkaroon sila ng assurance na, totoo nga bang aking pinaglilingkuran? Totoo bang may langit? Minsan yun yung frustration ng ibang mga mananampalataya. At tunay nga naman, mga minamahal, kailangan pa nilang mapanaginipan ang kalangitan, ang kagandahan ng langit. Yun nga lang, kailang iba, kailangan pa nilang manlamig, madisgrasya sila, saka pa ipapakita ng malapay ng langit. Amen? Amen. Dahil yun ang kanilang panalangin, mga minamahal. Pero mapalad daw tayo, mga minamahal, na hindi natin nakikita, subalit patuloy na nagpapakainit at naniniwala sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Kaya minsan, kung lalambingin mo ang mahal na Panginoon, igagrant yan ng mahal na Panginoon. Pero minsan, mga minamahal, nakakatakot. Paano igagrant ng mahal na Panginoon ang ating mga panalangin? Kailangan maging handa tayo sa anumang kapamaraanan, igrant ng mahal na Panginoon ang ating mga panalangin. Kaya mas mainam, sampalatayanan na lang natin, mga minamahal. Patuloy tayong maniwala sa mga pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Kung minsan, yung ibang mga mananampalataya, they have to have yung turning point sa kanilang buhay upang sila'y maniwala at manampalatayang meron ng Diyos na buhay. Amen. Yung iba'y kailangan pang dumaan sa matinding mga pagsubok upang kanilang mapatunayan na ang kanilang Diyos na sinasamba ay totoong Diyos. Amen. Pero sa atin, mga minamahal, kung tayo, mga minamahal, sa ating kalagayan, ay patuloy na naniniwala, mga minamahal, joyfully, we accept and by faith, we receive, amen, the power of the Lord. Who God is in our life, mga minamahal, everything will be smooth in serving our loving God. Lahat ng ating mararanasan, may mga pagsubok man, mga minamahal, gagawing smooth yan ng mahal na Panginoon. Dahil patuloy tayo, mga minamahal, naniniwala at nagtitiwala sa kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord. It is this faith na itinuro sa atin ng ating ginagalang mga pastor ang siyang makapagliligtas sa atin. Dahil hindi sapat, mga minamahal. Sinabi sa banal na kasulatan, mga minamahal, to those that believe. But faith doesn't end in just believing. Because even the enemy, even Satan believes that there is only one God. It says in the Bible, mga minamahal, maging ang kaaway, maging si Satanas, mga minamahal, ay naniniwala mayroong isang Diyos. Siya naniniwala, mga minamahal. Pero hindi nagtatapos doon. Yung kanilang pananiwalang yun, hindi yun yung saving faith. Meron tayong tinatawag na saving faith. Yung saving faith na ito, mga minamahal, ay hindi nagtatapos na kinikilala natin ang mahal na Panginoon. Hindi nagtatapos sa mahal na Panginoon, tinatanggap kita bilang Diyos na aking Ama, tagapagligtas, hari ng aking buhay. Hindi nagtatapos sa paniniwalang iyon, mga minamahal. Yung saving faith po na tinatawag, mga minamahal, ay kailangan nating lakipan ng ating paggawa sa kaharian ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kailangan nating lakipan ito ng gawa. Amen? We have to do works. Amen? Everybody shout, praise the Lord. Gawa, mga minamahal, na bibigay, mga minamahal, o maglalabas ng fruit. Amen? Dahil nga ba, mga minamahal, halimbawa, ikaw ay isang magsasaka, mga minamahal, kung ikaw ay patuloy na gumagawa sa iyong farm, hindi ba pagkatapos ng inyong pagsasaka, kayo magkakaroon ng bunga. Amen? Dahil pinagtrabahuan mo, mga minamahal, walang isang magsasaka, mga minamahal, na naging mapagtagumpay na magsasaka na nakaupot na tutulog lamang. Amen? Amen.
Ang isang magsasaka na nais na maraming bunga, mga minamahal, kailangan niyang ipagtrabaho, mga minamahal. Kailangan niyang gumising ng maaga, mga minamahal, diligan ng mga minamahal, ang kanyang pananim, alagaan ito bawat minuto, mga minamahal. Titignan, mga minamahal. Titignan ng mabuti, may mga umaatake ba, mga minamahal, ng mga parasites, mga minamahal. Lalagyan pa yan ng pataba, mga minamahal, upang patuloy na lumago ng lumago. Ganon din po tayo ng mga tunay na anak ng mahal na Panginoon. Ang pananampalataya na ating nakamit, na ating napakinggan, ating naunawaan, mga minamahal, kailangan nating alagaan at alagaan. Everybody shall praise the Lord. At kung ito'y ating aalagaan, mga minamahal, we have to work it out. Amen? Sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, we have to work out our faith, our salvation with fear and trembling. Salvation is equivalent to faith. Amen? Faith is equivalent to salvation. Everybody shall praise the Lord. Kaya work out your own salvation, ibig sabihin, work out your own faith. Ipagtrabaho natin ang ating pananampalataya, mga minamahal. Bakit daw, mga minamahal? Upang ating makamit ang pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. With fear and trembling. Gaya ng isang magsasaka, mga minamahal, dinidiligan niya ito. Ganon din sa ating, kailangan natin diligan ng ating pananampalataya sa pamamagitan ng ano? Ng patuloy na pagdalo sa pananagawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Maintaining the fellowship with one another. For faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Everybody shall praise the Lord. Kung walang pagkakataon, mga minamahal, malayan yung mga trabaho, mga minamahal, pag-aralan nyo ang salita ng mahal na Panginoon. Buklatin nyo ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Makinig kayo ng mga live webcast, mga minamahal, upang mapanatili ang presensya ng mahal na Panginoon sa inyong mga puso. Everybody shall praise the Lord. Ganoon po natin kailangan alagaan ang ating pananampalataya. Dahil kung hindi natin alagaan ito, mga minamahal, walang bunga. Katulad ng isang magsasakang sinabi natin kanina, kung nakatulog lamang siya, mga minamahal, hindi niya alam marami ng mga peste. Amen? May mga ibang mga magnanakaw na ng kanyang mga pananim, mga minamahal. Pagkagising niya, wala na siyang aanihin. Pero ang isang magsasaka na masinop, mga minamahal, araw-araw binabantayan, dinidiligan, inaalagaan ang kanyang pananim hanggang sa ito'y lalago at ito'y magbubunga ng marami. Everybody shall praise the Lord. Amen? That's why the faith that we learn, the faith of our beloved pastor evangelist Will D. Almeida is the same faith ng mga heroes of the Bible. Bakit, mga minamahal? Dahil ang pananampalataya na ating nasaksihan sa ating ginagala ng mga pastor ay nagbunga. Amen? Nagbunga ang pananampalataya na itinuro ng ating ginagala ng mga pastor. Ano yung mga naging bunga? Signs, wonders, and miracles abound in the ministry of our loving God. Everybody shall praise the Lord. Nagmanifest ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aklat po ng Marcos. Amen? Signs and wonders shall follow them that believe. They shall lay hands on the sick and they shall recover. Amen? Hahawak sila ng mga serpente, hindi sila mapapahamak. Huwag mo lang sadyain, mga minamahal. Amen? Amen? Yun yung mga signs, yun yung mga manifestation, mga minamahal, na yung pananampalataya mo ay totoo. Everyone shall praise the Lord. Na ikaw ay lumalakad ayon sa gabay ng Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon. The faith of our beloved little pastor is the same faith of Shadrach, Meshach, and Abednego, mga minamahal. Nung pinili ni Shadrach, Meshach, and Abednego na ipaglaban ang kanilang pananampalataya, na hindi sila pwedeng lumuhod sa anumang mga Diyos-Diyosan, dahil nalalaman nila meron lamang isang Diyos na Espiritu na kailangan sambahin sa Espiritu at katotohanan, hindi sila natakot, mga minamahal. Itinapon sila ni King Nebuchadnezzar, mga minamahal, sa hurnuhan ng nagniningas na apoy, mga minamahal. Amen? Amen? Dahil sa kanilang pananampalataya, mga minamahal, nagbunga ito. Ano yung bunga, mga minamahal? Sila ay iniligtas ng mahal na Panginoon. Angels of the Lord covered them, mga minamahal. At nakita ni King Nebuchadnezzar mula sa kanyang mga mata, mga minamahal, na sila ay sinasamahan ng Espiritu ng ating dakilang Diyos. Their faith produces fruit. Dahil sa kanilang pananampalataya, mga minamahal, natakot si King Nebuchadnezzar. Nirecognize niya, mga minamahal, na walang ibang Diyos, kundi ang nag-iisang Diyos ni Shadrach, Meshach, and Abednego. Everybody shall praise the Lord. Praise the Lord. Amen? It is the same faith ni King David. Amen? That liberated the entire Israel. That is the same faith of our beloved pastor. Ang mga Israelita nung kapanahon ng mga minamahal na sila sasalakayin ng mga Philistines. Amen? At sila ay sasakupin muli, mga minamahal. Natakot sila, mga minamahal, dahil kay Goliath. For 40 days, mga minamahal, na hinahamok sila, mga minamahal, ni Goliath. Wala, ni isa sa kanila, mga minamahal, na mga patipuno, mga sundalo ng Israel ang humarap kay Goliath. Bakit? Dahil natakot sila kay Goliath. Natakot sila, mga minamahal, kay Goliath. Hindi sila natakot sa mahal na Panginoon. The Philistines continue to defy. Ibig sabihin, patuloy na nilang binabastos
Yung mga Philistines, si Goliath, binabastos nila ang Diyos ng Israel. Sa kabila ng pambabastos, mga minamahal, ni Goliath sa Diyos ng Israel, mga minamahal, wala ni isa sa kanila ang nagkaroon ng tapang na harapin si Goliath. Kaya nung itong si Young David, mga minamahal, ang purpose niya lang, pupunta doon, ibibigay yung pagkain para sa kanya mga kapatid, mga minamahal. Narinig niya, dahil sa lakas, dahil malaki nga si Goliath, narinig niya yung hamon ni Goliath sa mga Israelita. At siya ay nalungkot, mga minamahal, na bakit pinapahintulutan nyo na bastusin ng Pilistinong ito ang ating Diyos? Alam natin na ang ating Diyos na sinasamba ay buhay at totoo. Bakit nyo hinahayaan? Na-provoke si David, mga minamahal. At sa kanyang pagka-provoke, mga minamahal, hinamon niya ang kanyang mga kapatid. Is there no cause? Wala bang dahilan upang labanan nyo ang Palestinong ito? Wala ni isa sa kanila, mga minamahal. Pero dahil si David ay malapit sa puso ng ating pinakamamahal na Panginoon, nagkaroon siya ng pananampalataya, busilak na pagmamahal sa mahal na Panginoon. Nagkaroon siya ng pananampalataya, naniwala siya, mga minamahal, sa sinasabi at pinapangalan ng banal na kasulatan sa lumang tipan, mga minamahal, na ang kanilang Diyos ay hindi sila pababayaan, na sila ililigtas ng kanilang Diyos. Naniwala siya sa kanyang mga inaawit, naniwala siya sa kanyang mga sinasabi, mga binabasa. Na law ng ating pinakamamahal na Panginoon, pinanindigan niya. Lumapit siya kay King Saul, mga minamahal. Kung walang haharap, ako ang haharap. Sa liit ni King David, 16 years old pa lamang si King David. Maliit pa lamang si King David. Napakalaki ni Goliath, mga minamahal. Isipin niyo kung ano magiging reaksyon ni King Saul. No, Ilocano kumalitak. Niyapay niya raramidam dito eh. Agawid ka kitin, taing ka, konji baboy, taiso ka pa nga ipakan mo iti soldiers na dito. Agawid ka. Uwi ka na lang. Anong ginagawa mo dito? Hindi dapat ganun ang magiging reaction. Pero what was with David? Na pinakinggan siya ni King Saul. Nagalit na ang kanyang mga kapatid. Anong ginagawa mo dito? Hindi labat, pumunta ka lamang dito para bigyan kami ng pagkain. Anong ginagawa mo dito? And then pinabastos mo pa, hinahamak mo pa yung mga sundalo ng Israel. Umalis ka na dito. Pero dahil persistent si David, hindi niya matanggap ang kanya naririnig mula sa mga Palestino. Ang kanilang pagkahamak sa Diyos ng Israel, mga minamahal. Alam ni King David, mga minamahal, na hindi sila pababayaan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Bakit, mga minamahal? Dahil napatunayan ng King David, napatunayan ni David, hindi pa siya hari nung panahon na yon. Napatunayan na ang kanyang Diyos na sinasamba ay totoo at makapangyarihan. Nung sinasalakay ni King ng mga hayop, ng mga malalaki mga hayop, ng leon, ng mga bear, mga minamahal, yung mga tupa na alaga, mga minamahal, ng kanyang ama, na kanyang inaalagaan. Binigyan siya ng kalakasan ng Panginoon. Binigyan siya ng kapangyarihan ng Panginoon upang labanan ang lahat ng mga malalaki, mga hayop na ito. Doon niya napatunayan, mga minamahal, na hindi kaiba si Goliath. Amen? Kaya dahil anointed siya ng mahal na Panginoon, hindi siya pinagtawanan ni King Saul. Paulit-ulit na sinasabi ni King Saul, David, malaki si Goliath, hindi mo kaya si Goliath. Full gear si Goliath. Yung torso niya, hindi siya yung normal, mga minamahal. Full geared, iron, protected mula ulo hanggang paa, protected si Goliath. Ayon yan sa Samuel, mga minamahal. Kaya wala ni isa ama ang pwedeng lumapit. Natatakot sila. Paulit-ulit na pinapaliwanag ni King Saul kay David ang kanyang kakaharapin, mga minamahal. Subalit si King David, dahil sa kanyang pananampalataya, paulit-ulit din niyang sinasabi na makapangyarihan ang Diyos ng Israel na ating sinasamba. Hindi tayo pababayaan. Patutunayan ko sa inyong lahat na ang Diyos na ating sinasamba ang siyang magliligtas sa atin. At silang lahat ay luluhod sa ating Diyos na sinasamba. Katulad ni David, mga minamahal. Yan ang pananampalataya na ipinakita ng ating ginagalang ng mahal pastor. Nung siya ay pumasok sa kuta, mga minamahal, ng mga Abu Sayyaf. Amen? Hindi natakot ang ating ginagalang mahal pastor. Pinigilan na ng ating gobyerno ang ating ginagalang mahal pastor. Katulad ni King Saul, mga minamahal. Patuloy na pinipigilan ng gobyerno natin nung panahon na yon, si former President Erap Estrada, o Joseph Estrada, mga minamahal, na mapanganib ang lugar ng mga Abu Sayyaf. Huwag na lang po kayong tumuloy, beloved pastor. Pero dahil nanampalataya ang ating ginagalang mahal pastor, napatunayan na ating ginagalang mahal pastor na ang kanyang pinapangaral ay totoo at makapangyarihan, mga minamahal. Ipinagpatuloy ng banal na iglesyang ito ang ating ginagalang mahal pastor and the 12 prayer warriors ang kanilang misyon upang mapalaya ang mga sipadan hostages. Upang ipanalangin ang mga sipadan hostages. At hindi lamang yun, mga minamahal, upang ipahayag at mapahiya, mga minamahal, ang mga Abu Sayyaf. Ang mga bandidong Abu Sayyaf, mga minamahal, na hindi naniniwala sa isang Diyos na ating sinasamba na sa Jesucristo.
Dahil para sa kanila, mga minamahal, si Jesucristo ay propeta lamang. Amen? At yun ang kailangan may pahayag, mga minamahal, dahil sila din naman ay nilikha ng Diyos na kailangang makapakinig ng salita ng malapay noon. Makapakinig ng katotohanan, mga minamahal. Kaya sa kabila, mga minamahal, ng pagpipigil, mga minamahal, katulad ni King Saul, sa kabila ng kanyang pagpipigil, mga minamahal, kay David, mga minamahal, ang ating ginagalang mga pastor, mga minamahal, ay nagkaroon ng tapang na nagbumula sa ating pinakamamalapay noon. Tuloy ang misyon, mga minamahal, pumasok sa kutan ng mga Abu Sayyaf, mga minamahal. Tayo ay pinagtawanan, mga minamahal. Tayo ay tinugligsa, mga minamahal. We were persecuted. We were one of the churches, mga minamahal, na mostly persecuted during those times. Amen? Ilan po dito, mga minamahal, yung nakaranas ng persecution during those times? Itaas po ang kamay. Sa mga naligtas noong mga panahon na yun, mga minamahal, naramdaman natin how we were persecuted. Even some churches persecuted us. Bakit kailangan pang umakyat ang inyong pastor? Pwede naman siyang manalangin dyan lamang. Pwede naman siya mag-ayuno dyan lamang sa inyong iglesia. Bakit kailangan pang patunayan na buhay ang inyong Diyos? Kung ano-ano mga masasakit na salita ang ating narinig. Nagkaroon ng news blackout, mga minamahal. Maraming mga balita na nagsasabing pinugutan na ng ulo ang ating ginagalang, mahal pastor, maging ang mga 12 prayer warriors. Pero hindi tayo pinanghinaan ng loob, mga minamahal. Dahil patuloy tayo nanampalataya, yung itinurong pananampalataya ng ating brother friends in the Lord sa ating, mga minamahal. Alam natin na hindi tayo pababayaan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kung tayo mga ordinaryo, mga kapatiran ay iniligtas ng mahal na Panginoon, sinampalatayanan natin na ang tao ng Diyos, ang ating ginagalang mahal pastor, ay hindi kailanman pababayaan ng mahal na Panginoon. Nagkaroon ng news blackout, mga minamahal. Tayo ay pinayuhan ng ating blessed pastor. Huwag na lang tayo makinig ng mga balita. Dahil tayo ay maaari manghina tayo sa ating pananampalataya. Sumunod tayo, mga minamahal. Wala tayong ibang ginawa nung panahon na yon, mga minamahal, kundi nakiisa, nakibalik ka sa pananalangin at pag-aayuno, mga minamahal, 24 hours. Patuloy na nag-ayunot na nalangin ang banal na iglesia ng ating pinakamamalapay noon. Hindi alang-alang sa ating ginagalang, mahal pastor, kundi alang-alang sa tagumpay ng misyon na ito, mga minamahal. Dahil alam natin na ililigtas ng malapay noon ang ating ginagalang, mahal pastor, and the 12 prayer warriors. Tayo ay patuloy nag-ayuno para sa paglaya ng mga sipadan hostages. Unti-unti, mga minamahal, day by day, gumagawa ng malapay noon ng himala, mga minamahal. Bawat araw, mga minamahal, may himalang pinapakita ng ating pinakamamalapay noon. Bawat araw, may mga pinapalaya, mga sipadan hostages, mga minamahal. Bawat araw, hinihipon ng malapay noon ng mga puso ng mga Abu Sayyaf, mga minamahal. Sila-sila ang mga nag-away, mga minamahal. Sila-sila mga minamahal, nagkaroon mga diskusyon, mga minamahal. Hindi po ang ating pinakamamahal na Panginoon, si Commander Robot. Gumawa siya ng sulat, mga minamahal, upang patunayan na hindi naging bihag ang ating grupo, ang ating ginagalang, mahal pastor. Everybody shall praise the Lord. Ganyan ang kapangyarihan ng malapay noon. Kung tutuusin, mga minamahal, sila, mga minamahal, na mga bandido, Abu Sayyaf, mga minamahal, dahil radical po ang kanilang pananampalataya, handa silang pumatay para sa kanilang pananampalataya. Maliban sa kanilang ideolohiya na kanilang ipinaglalaban, handa silang pumatay. It is a glory for them to kill a Christian against their faith. Una pa lang, mga minamahal, nagkrusada ng ating ginagalang, mahal pastor. Unang araw pa lang, mga minamahal, nilabas na natin ginagalang, mahal pastor, ang Biblia na bawal sa kanila, mga minamahal. Kung may maglalabas, mga minamahal, pugot ang ulo, mga minamahal. Subalit, unang araw pa lamang, mga minamahal, naghimala na ang ating pinakamamahal na Panginoon. Nagkrusada ang ating ginagalang, mahal pastor, pagkatapos na ibigay, mga minamahal, yung token of love sa mga Abu Sayyaf, mga minamahal, na narinig natin sa mga balita. Amen? Pagkatapos nun ay nagkrusada ang ating ginagalang, mahal pastor. Doon nagsimula na nagkaroon ng bunga ang pananampalataya na ating ginagalang, mahal pastor. Bawat araw, mga minamahal, nagbubunga ang pananampalataya ipinakita ng ating ginagalang, mahal pastor. Bawat araw, naghimala ang ating pinakamamahal na Panginoon. Mula sa kamatayan, sila iniligtas ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nagkaroon ng military assault, mga minamahal, sila pinag-ingatan ng mahal na Panginoon. Ni isa sa kanila, wala mga minamahal na pahamak. Dahil yan sa kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. That's why it is the same faith of the heroes of the Bible na ipinakita ng ating ginagalang, mahal pastor. That same faith is the same faith that you and I have at this moment. Yun yung pananampalataya na meron tayo sa mga sandaling ito, mga minamahal. At sa mga baguhan naririto, yun din yung pananampalatayang ipagkakaloob sa inyo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Na kung kayo'y mananalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon, inyong mararamdaman ang kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kung kayo'y lalapit sa ating pinakamamahal na Panginoon, inyong mararamdaman ang presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yun ang klase ng pananampalataya na meron tayo. Yun yung klase ng pananampalataya na makapagliligtas sa bawat isa sa atin. That is what we call the saving faith. It is the faith with works. Everybody shout, praise the Lord. Pananampalataya na may gawa.
Hindi tayo nanatili, mga minamahal, at hindi tayo pwede manatili sa tayo naniniwala lamang. Sumasamba lamang, mga minamahal. Kailangan nating lakipan ang ating pananampalataya ng ating paggawa ng mabuti sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Faith during hardships. Faith during persecutions. Faith that led many souls to be saved until now. Everybody shout, praise the Lord. Yan yung klase ng pananampalataya. Basahin po natin Romans chapter 1 verse 17. Malapit na po tayo magtapos. Praise the Lord. Roma 1:17. Praise the Lord. At sundan po ng James chapter 2 verse 17 to 19. Ang sulat ni Pablo sa mga taga-Roma, kapitulo 1, talatang 17. Sapagkat dito ang katwiran ng Diyos ay nahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya, gaya ng susulat. Ngunit ang ganap ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Right, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Amen. For therein is the righteousness of God revealed. The holiness of the Lord, the righteousness of the Lord is revealed from faith to faith. Kaya hindi sapat, mga minamahal, na ikay naniwala lamang, mga minamahal. Hindi nagtatapos ang ating kaligtasan nung tinanggap natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. No, it will not end there, mga minamahal. Hindi po nagtatapos ang ating kaligtasan, mga minamahal. Nag-uumpisa pa lamang ang pagkahayag ng kabanalan ng ating pinakamamahal na Panginoon from that moment that we receive water baptism in the name of the Jesus Christ. Amen? Nung tinanggap natin ang ating pinakamamahal na Jesus, nakapagsisi tayo sa ating mga kasalanan, tinanggap natin ang bautismo sa pangalan ng Jesucristo, mga minamahal, doon pa lang mag-uumpisa, mga minamahal, nakikilos ang kapangyarihan ng malapay noon. Doon pa lang papasok ang Espiritu ng malapay noon sa ating mga puso, mga minamahal, at doon ay maihahayag unti-unti, mga minamahal, ang kabanalan o the righteousness of God sa pamamagitan ng ating pananampalataya. From faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya kahit na may pagsubok, mga minamahal, kahit na may mga karamdaman, mga minamahal, sabihin ng iba, akala ba namin sa JMCM, sa Jesus Miracle Crusade, nagpapagali? Bakit may karamdaman ka pa? Dahil naunawaan na natin, nagkaroon na tayo ng pananampalataya makapagliligtas. Tuloy-tuloy tayo, mga minamahal, because we know that the righteousness of God is revealed from faith to faith, for we live by faith. The just shall live by faith. Everybody shall praise the Lord. Those who are just will continue to live by faith. Ano man ang mangyari sa ating buhay, mga minamahal, sa mamatay, sa mabuhay, mga minamahal, the just shall live by faith. Everybody shall praise the Lord. Ano man ang ating pinagdaraanan sa buhay, mga minamahal, may mga pagsubok man, mga minamahal, may kapighatian dahil nasa mundo pa tayo, mga minamahal, the just will always live by faith. Everybody shall praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Tuloy po natin ang basa, James chapter 2, 17 to 19, talon po sa 26. From the Gospel of James chapter 2, verse 17 to 19 and verse 26. Even so faith, if it hath not works, is dead, being alone. Yea, a man may say, Thou hast faith, and I have works. Show me thy faith without thy works, and I will show thee my faith by my works. Thou believest that there is one God. Thou doest well. The devils also believe and tremble. Verse 26, For as the body without the spirit is dead, so faith without works is dead also. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Tagalog po. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng mga Santiago, Kapitulo 2, ang versikulo po ay 17, 18, 19, at halo ng 26. Gayon din naman, ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay sa kanyang sarili. Oo, sasabihin ng isang tao, ikaw ay mayroong pananampalataya at ako'y mayroong mga gawa. Ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang hiwalay sa mga gawa. At ako sa pamamagitan ng aking mga gawa ay ipakita sa iyo ang aking pananampalataya. Ikaw ay sumasampalataya na ang Diyos ay iisa, mabuti ang iyong ginagawa. Ang mga demonyo man ay nagsisisampalataya at nagsisipanginig. 26, sapagkat kung paanong ang katawan na walang espiritu ay patay, ay gayon din ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ito po yung sinasabi natin, mga minamahal, ng ating pananampalataya, kailangan natin lakipan ng ating paggawa. Sa paano paraan, mga minamahal?
Patuloy tayo magsumikap na patuloy na sundin ang kalooban ng malapay noon. Tayo ay nagtatapat, mga minamahal, dahil sa ating pagtatapat, hindi ang nakikinabang po dyan ay hindi iglesia, mga minamahal. Hindi po iglesia ang nakikinabang sa inyong pagtatapat. Ang nakikinabang dyan ay kayo mismo. Tayo mismo ang nakikinabang sa ating pagtatapat, mga minamahal. Bakit, mga minamahal? Sabi ng malakong salita, mga minamahal, subukan nyo ako at ipapakita ko sa inyo ang aking biyaya. Walang hanggang biyaya. Palakpakan natin ang ating pinakamamalapay noon. Yun yung mga kapamaraanan na ating paggawa. Pinagsusumikapan natin tayo ay makadalo sa kabila ng ating kapighatian. Sinisikap natin, mga minamahal, mapalubdan ang ating pinakamamalapay noon. Patuloy na magpaggamit sa kabila ng mga pagsubok, sa kabila ng mga karamdaman, mga minamahal. Pinipilit natin gumawa sa harapan ng malapay noon. Dahil alam natin ang pananampalataya may paggawa, mga minamahal, ay yun ang nakakalugod sa ating pinakamamalapay noon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Yung mga pioneering days din ng mga banal na iglesia doon sa dako ng Canada. Kung ating maririnig yung mga kanilang mga patutuo, mga minamahal, nag-umpisa sila sa isilalang pamilya, mga minamahal. Amen? For how many years, mga minamahal, sabi ng kanyang anak, Dad, magagawain pa ba tayo? Huwag na tayong pumunta ng chapel, dito na lang tayo sa bahay. Total, tatatlo lang naman tayo, 4 na lang naman tayo doon na lumuluhod sa chapel. Pero dahil sa kanilang pananampalataya na kanilang natutunan, anong sabi natin ginagawa, pastor? Go and preach the gospel. Kahit na wala nakikinig, mga minamahal, ipangaral mo ang salita ng malapay noon. Tumungo kayo sa banal na iglesia ng ating pinakamamalapay. Maintain the fellowship with one another, mga minamahal. Kaya kahit na sila isang pamilya lamang sila, mga minamahal, every service, mga minamahal, pumupunta sila sa chapel, mga minamahal. Sila rin ang testimony leader. Sila ang song leader, mga minamahal. Sila rin yung musician, sila rin ang aawi, sila ang magpapatuto. 4 lang sila for how many years, mga minamahal. Pinakinggan sila ng malapay noon. Pinalubdan, mga minamahal, napalubdan ang ating pinakamamalapay. Pinakinggan ang kanilang mga dalangin. Nakita ng malapay noon ang kanilang pananampalataya. Ngayon, mga minamahal, lumawak, lumaganap ang salita ng malapay noon sa dako ng Canada. Ilang mga outreaches, mga minamahal, ang nagkaroon ng banal na iglesia sa dako ng Canada. Libo-libo mga kaluluwa ang patuloy na nililigtas hanggang sa masandali ito, mga minamahal. Patuloy na lumalago. Nagtatawag ang malapay noon ng mga kaluluwa. Ganoon din sa dako ito, mga minamahal. Amen? Pupunta pa ba tayo, mga minamahal? Nagtatanong yung mga nauna dito gaya ng kanilang mga patuto, tayo lang naman. Amen? Kaya ba natin ang chapel? Kung titingnan natin yung sweldo ko ganito, ito yung 10% ko. Kahit nasabihin ko pang 20%, hindi pa rin naabot. Pero hindi nila tinignan yun, mga minamahal. Sila ay nanampalataya, pinahawakan nila kanilang pananampalataya na kanilang natutunan sa banal na iglesyang ito na walang imposible sa malapay noon. Ang banal na gawain ito ay hindi banal na gawain ng tao, kundi banal na gawain ng malapay noon. Kailanman, hindi tayo pababayaan ng malapay noon. Hindi kailanman nagkulang sa atin ng malapay noon. Hindi kailanman tayo pinabayaan ng malapay noon. Sabi ng malapay na hamakin niyo ako. Ipapakita ko ang aking kapangyarihan. Kaya nung tayo sumampalataya, yun yung nakita ang kapangyarihan ng malapay noon. Hindi natin sukat akalain na tayo pagpapalain sa puntong ito, mga minamahal. Bakit? Dahil pinanindigan natin ang pananampalataya ang ating natutunan sa ating ginagawa, mahal pastor. Yan ang pananampalataya na makapagliligtas sa bawat isa sa atin. Panghawakan natin ang pananampalataya yan hanggang sa pagbabalik ng malapay noon. Dahil sila lamang, tayo na magtitiis hanggang sa wakas. Tayo ang maliligtas sa harapan ng malapay noon. Kung hindi tayo magtitiis, mga minamahal, mababaliwala ang pananampalataya na ating natutunan, mga minamahal. May mga nararamdaman man tayo, oo, parte yan ng ating paglilingkod. May mga pagsubok man tayo. Minsan may mga hindi pagkakaunawaan bilang mga anak ng malapay noon. Pero ang sabi ng malapay noon, panghawakan nyo ng mainam ang inyong pananampalataya. Lagi natin tayo pinapalalahan na ating ginagawa, mga pastor. Walang ibang makapaghihiwalay sa ating paglilingkod, sa ating pinakamalapay noon. Huling talata, mga minamahal. Romans chapter, dalawang po tayo, mga minamahal. Romans chapter 8, verse 35 to 39. Maganda na po ng ating mga manunugtog at mga awit. Praise the Lord. Dito po sa Aklat ng mga taga-Roma, Kapitulo 8, ang versikulo po ay 35 at talon sa 39. Sino ang maghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kapaghatian o ang kahapisan? O ang pag-uusig o ang kagutom? Hallelujah. O ang kahubaran o ang panganib o ang tabak? Dito po sa 39. Kahit ang taasan, kahit ang kababaan, kahit ang alinmang ibang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin Yes, man. sa pag-ibig ng Diyos na nasa kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Who shall separate us from the love of Christ? Unang-una, mga minamahal, hindi tayong umibig sa malapay noon.
Alalahanin na tayo ang unang inibig ng mahal na Panginoon. Nung kanyang inialay ang kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo, mga minamahal. Sa kabila ng tao, ang tao inilipura ang mahal na Panginoon. Tinuligsa ang mahal na Panginoon dahil hindi nila naunawaan ang mga bagay na ginagawa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pili tayong inibig ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya wala ni isa sa atin ang pwedeng magmalaki, mga minamahal. Dahil tayo ang unang inibig ng mahal na Panginoon. As sabi dito, who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or peril, or sword? Maging ang tabak, maging ang kamatayan, mga minamahal, hindi yan makapaghihiwalay daw sa ating paglilingkod, sa ating pinakamamahal na Panginoon. For I am persuaded that neither death nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any creature shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ganun po kadakila ang dakilang pag-ibig ng ating pinakamamahal na Panginoon. That is the power of resurrection. Yan ang kapangyarihan ng pagkabayubay ng ating pinakamamahal na Panginoon. At yan ang kapangyarihan ng pananampalatayang meron ang bawat isa sa atin. Everybody shall praise the Lord. Tayo pong lahat ay tumayo, mga minamahal. Habang ating patuloy na pinapasalamatan ng ating pinakamamahal na Panginoon for 10 years na tayo pinagpala sa lugar na ito, mga minamahal. 10 years ng kanyang habag sa bawat isa sa atin. Patuloy natin pagbulay-bulayin ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Praise the Lord. Awitin po natin ang dakilang pag-ibig. Praise the Lord. Hallelujah. Dakilang pag-ibig ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sa lahat ng mga baguhan na naririto, mga minamahal, kayo ay mapalad. Kayo ay nanatili hanggang sa huli, mga minamahal, na pagtatapos ng banal na iglesia ito, mga minamahal, ng ating pananambahan. Ibig sabihin, may plano ang mahal na Panginoon sa bawat isa sa atin. May pangako ang ating pinakamamahal na Panginoon. So, gaya niyo po sa amin. Amen. Kami po, mga minamahal, nung una ng mga minamahal ay ganyan din po. Hindi namin alam, hindi namin maunawaan ang aming mga nasasaksihan, pero nararamdaman namin sa aming mga puso na totoong Diyos ang pinaglilingkuran ng bawat miyembro sa banal na misteryo ito. Kaya kung inyong nararamdaman ang presensya ng malapay, ang pagtawag na ating pinakamalapay sa inyong puso, sabi nga, you have to open your heart to the Lord. Because only those who are willing to accept the Lord shall be saved. Sila lamang, mga minamahal, na handa na tanggapin ang ating pinakamamahal na Panginoon ay ililigtas ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord.